Umalis si Jesus patungo sa kaburulan. Pagkatapos niyang magmarami ng tinapay at ng isda para makakain ang mahigit na 5,000 lalaki. Hindi pa kasama ang mga babae at ang mga bata. So, bahagi yun. Siguro may katanungan, bakit umalis si Jesus? So, dalawang mahalagang pagninilay na nais natin bigyan pansin sa araw ito. Una, sapagkat nais na Jesus na maging totoo sa pagtawag ng Diyos sa Kanya. Kaya napakahalaga kung maintindihan natin ang tinatawag ka ba ng Diyos? Ano yung pagtawag sa iyo ng Diyos? Sapagkat kung pumayag sa Jesus na siya ay maging hari, ay mawawala siya doon sa talagang pagtawag kay Jesus. Bakit? Ang titingnan sa Kanya ay political leader, hari. Bagaman sabi nga natin, pwede rin natin tawagin ni Jesus na hari, but not as a political leader, bilang Mesiyas, bilang Kristo, ang kaganapan ng pangako ng Diyos sa Kanyang bayan. So kapag hinayaan ni Jesus na siya ay gawing hari, sabi nga natin ito, mawawala siya sa linya ng pagtawag ng Diyos para sa Kanya. Maliligaw ng landas, political leader si Jesus. Hindi Misayas. Kaya yun naman yung makita natin. Kaya napakatagal rin nga sa ating pagkilos natin. Sana ay una, makita natin kung saan talaga tayo tinatawag ng Diyos. Ano ba yung identity natin? Makita natin na yung lahat ng desisyon natin ay dapat nakaakma bukod sa identity na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. So, doon lamang natin makita, or else may mga pangyayari sa buhay natin sa daigdig na ito na maaaring hindi natin namamalayan na rin. Inaalis tayo na talagang pagkilos natin. Hindi ko pwede sabihin, ba't ka na yan? Ay, wala lang. Hindi ko alam. Aksidente lang. So, ibig sabihin ay wala ang Diyos doon. No? Because God cannot be in the accidents. Hindi aksidente kapag ang paniniwala natin ay ang paniniwala natin sa Diyos. Makita natin, mayroon kang misyon na ginagampanan ka. Hindi pwedeng aksidente. Hindi pwedeng swerte lang. Hindi pwedeng malas lang. Or else, hindi mo alam kung bakit ka nilagay ng Diyos sa lugar na yan o sa pagkilos na yan. At para makita mo naman, tama ang landas na tinatahak ko. Kasi ito yung maliwanag na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At maging aware yung tayo na rin, teka muna, para nawawala na ako sa dunya. Hindi ito ang misyon na ipinagkaloob sa akin ng purong may kapal. Dapat maging maliwanag sa atin yan. Or else, sabi nga natin, ay hindi natin matutugunan ang paanyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Hindi gano'n yung ating Diyos. Ba't kayo nilalagay? Wala lang. Wala nang magawa ang Diyos. Aba, ay hindi gano'n ang ating Diyos. Kaya maliwanag para kay Jesus natin, hindi ako political leader.
Bahagi yun. At later on, makikita natin kung gano'n na mangyari, sabi natin, magiging komplikado yung buhay. Kasi maging tama yung parada ng mga iskriba ng mga Pariseo. Gusto niyang palitan si Cesar. Bakit? Political leader lang. No? Political leader lang. So, kinakailangan na maalaman natin ang pagtawag ng Diyos sa atin at maging totoo tayo doon sa pagtawag ng Diyos sa atin. At yung mga desisyon natin ay dapat nakaangkla doon sa misyon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Yun nawa yung makita natin na napakahalagang pagkilos. Pangalawa, bahagi yun na kung saan yung bakit si Jesus ay umalis na gusto nilang gawin siyang hari. Bakit gusto siyang gawin hari? Kasi mayroon silang makasariling kagustuhan. Kaya po minsan iba sila, sige, pumasok ka dyan sa politika. Hindi sapagkat gusto nilang umunlad ka, pero kaya kung minsan pinapapasok ka dyan kasi para pahirapan ka. Hindi kaya alam na mayroon silang gusto na makukuha nila kapag naroon ka. Mayroon silang pansariling kadahilanan. Ang kanilang iniisip ay pansariling kapakanan. Bakit ang gusto ng mga tao ng sito niya? Kakain na lamang kami. Sa Jesus, nagpaparami ng dinamay at isda. Sitting prede na lang kami. Yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na hindi nagtuturo ng katamaran. Hindi yan pansariling motibo. Hindi yan para lamang sa ikaayos natin, sa ating pansariling kagustuhan. Sana makita natin bahagi ng pagkilos ng Diyos at tayo tinatawagan natin na tayo makiisa at makibahagi sa aktibong pamamaraan. Hindi pwede tayo lamang ng mga biron, mga nanunuwag, kundi kaya ay nagmamasid lamang na walang pagkilos. Hindi ko pwede. Kinakailangan natin, sabi na natin, it will put us into action. Yung tunay na pagpapanibago ay hahandong dapat sa pagkilos. Kaya ano yung pagkilos na yan? Maging kabahagi na paghahari ng Diyos. At generally yun, tatlo yung pwede namin magkilos kung pagkakas natin generally. Pakikita namin kay Kristo bilang pari, magdasal. Kung minsan mas marami pa tayong reklamo kaysa magdasal. Kaya kung nireklamo natin, ipinagdadasal natin, ay marami pa tayong pagkilos. Kaya sana kapag kayo nagreklamo, tinanong nyo sa sarili nyo, ipagdasal ko na ba ito? Kasi yun ang maliwanag na makita ko natin. Pangalawa, pakiisa natin kay Kristo bilang propeta. Ano yun? Maging mabuting halimbawa. Ipakita natin na yung pamamaraan natin ay pwedeng makatulong para tularan ng iba. Para makita rin nila na pwede rin palang kami itong ganitong klase ng pamamaraan na bahagi yun. Hindi yung tayo ay daya-daya kung tumaya lamang. Yung isa, may kanya-kanya rin tayo ng pamamaraan na pwede natin gamitin. Na nawa ay maaaring maging akmagin sa iba. Na nais na tumugon sa panawagan ng Panginoong may kapal. So mamagitan ng maliwanag at kung tawagin po natin ay definitive nakikita at nararamdaman na
mabuting halimbawa. At pangatlo, pakiisa natin kay Kristo bilang mabuting hari sa pamagitan ng maayos na pangangalaga. Bahagi yun na kung saan makita ko natin. Kaya kung ito, sinitong tatlong ito, ay bahagi yun. Kaya bawal ang tamad kung iturusin sa ating pananampalataya. Bahagi yun na kung saan makita ko natin. Kaya kinakailangan natin makita natin na may mga ginagawa natin na maging bahagi tayo na gagampanan upang tayo ay makatulong sa paglago ng tinatawag natin pag-ahari ng Diyos. At yun ang makita natin. Hindi ba pwede na isalang-alang lang natin yung ibang pagkilos pagkatapos tayo lang yung makikinabang. Dapat yun, sama-sama tayo. At medyo mabigat na yung araw ngayon na pinamamalit ng simbahan, yung tinatawag na yung synodality. So, kasi yung synodality rin, sama-sama mula sa simula hanggang matapos. Pero ito pong dalawa nito, na nais natin bahagi ng pag-ibig. Ito pang pagkilos ko ay naging totoo ako sa mission o pagtawag sa akin ng Diyos. Pangalawa ay tinuturuan ba ako na maging aktibong makinahon para sa paglago ng pag-ahari ng Diyos.